Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo sa kupo si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Kamara, dis o lado nasyonal, Kamara, dismayado sa pagdidma ka na Senado na trataron ang 200 pesos na legislatida increase para mada sa parte ka na mga obrero sa pribadong sektor. Mas maray na magtaunin ayuda sa mga TO sa kisa magabunin kwarta sa parte mismo ka na gobyerno. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal detol sa missile asin airstrike sa pagultanan kan Israel asin Iran puminako na sa 80. Imbahada kan Pilipinas duman sa Israel inactive na crisis management team sa tao kan kariribukan sa Israel asin man Iran. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal DILG mabakal nin kadakol na mga patrol vehicle para man maparikas na pag-responde. First time scholars isa sa gibo kasabay ka na pagbubukas ka na klase. Philippine Army pawi na ada piligro ka na publiko kasumpay ka na mobilization kada mga yaon sa partibismo kada mga soldados kan US asin mada Pilipinas sa parte kan na Northern Luzon. Yan ang mga headlines kan na mga bareta ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo sa kupo si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nagabutas kan sa iyang apelasyon ang sarong constitution law expert na si abogado Jennifer Arlene Reyes sa mga nakatukaw na mga judge o senator judges manungod man sa issue kan impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte kung sain pinagagad kaniya sa mga nasambit na mga senador na sa indang ipadanay kung ano ana nakapalaman sa parte kan konstitusyon na asinda digdi igilid muna ang sa indang
pansadiring mga interes sa patinaman anda pamumulitika. Pahayag kanina dapat mayo ning kinikilingan an mga ni ninhulita an mandato kan konstitusyon an pinaglalauman sindaan magdidesisyon sa nasambit na nga leya sa aktwal na isasagibo nga pagkakaiguanin pagbista o impeachment trial. Kaya tinawan doon kanina ana mga senador judges na iyo ana natuka na magtaon ni hatol sa parte kanda Vice Presidentiya dapat isaalang-alang an sa indang mga trabaho bilang mga lingkod kanda nasyon. Tinawan doon pa man na dapat nindang ipresenta an sarong opisyal o kakampi sa politika kundi apila niya ada mga namamanwaan iyo ada prioridad sa nasambit na nga orulay. Mientras tanto ninuliman kan issue kan pagiging bias o may pinagapapaniga na anagkaperang mga senador dai igdi masasayumahan na an mapadapit sa orulay kung na pwede bang digdi mapagkawaran ni mga o pwede man na pagbawalan ana mga iniya na magtukaw bilang senador judges. Kaya bunga kani ana peligro asin man kandalan iyo ana tinawanin na linaw sa nasambit na nga eksperto sa parte mismo kana konstitusyon na sa presentiya kulang ana nakapanaman sa Senate rules mapadapit man sa orulay kana impeachment. Subuot mayo ni nakapalaman na digdi sinasabi kanda mga trabaho kan Senado na iyo ana makapagsasabi o nagtutugot para man mag-inhibit ang sarong senador ninuli kan sa iyang pagpabor sa sarong lado. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ngunyan kana Philippine Embassy duman sa Israel na pinagana na ninda ana sa indang crisis management team para manda aksyonan ang pangangaipo kan mga Pilipino na apektado kan kareribukan sa pagultanan kan Iran asin man kan Israel. Ini ana pinagapanginutan mismo ni Ambassador Eileen Minjula o beto kana nasambit ng lakdang na ini na matutukan ang mga development manungod manda sa naglalalang tensyon kan duwang nasyon kung magigirumduman naglansar nin pag-atake ang Iran sa lado kan Israel na tulos man na pinagbalus kana nasambit ng grupo kana Israel. Ninuli kaniyo hobetong magdakula ang peligro sa kaligtasan asin seguridad kan mga Pilipino na nag-i-star asin nagtatrabaho duman sa nasambit ng nasyon. Kasumpay kaniya siniguro man ni Ambassador Minjula na daisinda mapundo sa pagsagibok kan koordinasyon sa mga autoridad kan Israel asin maging sa mga autoridad sa Pilipinas para man tulos na digdi makapagtaon ni na aksyon kung kinakaipuan. Pinag-ingkaminar kani ang mga Pinoy na dapat digdi magsunod sana sa parte mismo kan mga reglamento kan IDF Homefront Command asin magtutok sa mga abiso kan sa indang mga imbahada. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nakapag-record ang Philippine National Police na inkabilugan na 3,616 na mga individual na nagbalga sa ipinagpasunod na election kan band kasabay ka na kalis na panahon kan na eleksyon digdi sa parte kan Pilipinas. Ang datos na inikan Philippine National Police na i-record po Enero 12 sa gunang Hunyo 11 ngunya na taon na i-report man kan pulisya ang naabuton sa 3,702 na mga armas na sa indang nakumpiskar sa laog mismo kanasambit ng panahon sa sarong payag ipinagpahig kan Philippine National Police na naging matrangkilo ang
kabilugan kan 2025 midterm national and local election ngunya na taon. Basado naman sa datos kan National Election Monitoring Action Center, nagsagibo ang Philippine National Police nin kabilugan na 998,679 na eleksyon na checkpoint sa bilog na Pilipinas. Nagresulta sa pagkakadakop kan naabuton sa 265 na mga individual. Nagresulta man sa abot kanaabuton sa 1,879 na mga individual, 556 na mga individual ang nadakop sa isinagibong anti-illegal drugs operation, 229 na gikan sa Ganda bypass, 686 gikan sa iba pang law enforcement operation, asin saro ninuli man kan internal security operation sa Bicol Region. Sinigur man kan bagong liderato kan Philippine National Police na padagos na magbabantay ang sindang lado sa gabus na parte ka nasyon para masiguro ang kaligtasan kan kada Pilipino. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, saro sa kada 10 bago ni kaso na na-record sa human immunodeficiency virus o HIV sa inot na quarter kan taon ang nakuha sa pagiman kan na transactional 6 o ana pakikipagtalik kan mga karibay na kantidad. Basado sa ipinagpaluwas na data kan HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, nagluluwas na maabot sa 5,101 HIV cases na i-record po Enero sa gudang bulan kan Marso sa presenteng taon, gikan sa nasambit ng numero. Nagaabot sa 596 na kaso o katumbas kan 12% ang nakuha sa pagiman kan transactional 6 sa laob kan nakalisa na 12 bulan. Digdiya kinakabalian ini kan mga nagbabayad asin nagpapabayad para mada sa pakikipagtalik. Puon paman kan na i-report ang transactional 6 kan 2012 o minabot ng unyan sa kabilugan na 16,586 ang na i-record na kaso. Basado sa Department of Health, 54% kasumpay kanda sinasabing 8,962 gikan sa kabilugan na kaso ang may history kan transactional 6 asin man na diagnose gikan man sa 2020 sa gudnang 2025. Inot nang nangapudan ngunyan ang DOH sa Palasyo kan Malacañang na magdeklara ng health emergency para digdi matawanin aksyon ang padagos na paglangkaw kan kaso kan HIV cases sa bilog na nasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, hinali na kan Philippine Army ada peligro asin man ang kaandalan kan na publiko, kasumpay man kan mobilization kan mga Amerikano asin na Pilipinong soldados pasiring man sa northing parte kan Luzon. Basado man kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, mayong dapat na naikandal o ikatakot kung magpapailig nin mga military truck. Ninulita ini ada parte kanda pinagaapod na bilateral large scale logistic training sa pagultanan kan mga soldados kanda Pilipinas asin man kan Estados Unidos de America. Iniya bilang parte kan pinagaapod na exercise salak ni phase 2 kaya mayo subot ining banta o peligro. Nakatakda man subuot na isagibo anda kan Philippine Army kay banan anda US Army Pacific ana pagkakaigwanin training sa aldaw kan Lunes o Ngunyana Hunyo 16 sagkod ng aldaw kan Miyerkules Hunyo 18 na obato nga mas pang mapatibay an operational mobility operability asin mada preparasyon sa pagultanan kan duang puwersa.
degdi mapartisipar sa nasambit ng training. Iyo an 1,200 na mga tropa kanda Pilipinas asin na Amerikano gikan sa 5th Infantry Division kan Philippine Army asin na 25th Infantry Division kan US Army. Basado kay Colonel Dima Ala, degdi mabiyahe ang mga partisipar ng mga soldados asin na ang mga ni lunad kan military vehicles poon sa parte kan Port Magsaysay sa Nueva Ecija pasiring sa Camp Melchor de la Cruz duman sa Isabela na kung sain maagi sa manlain-lain na banwaan sa tao kan Norteng Luzon. Tawadan manin advice kan Philippine Army spokesperson ang komunidad na maging maingat sa pagmamaniho aradi sa mga lulunadan kan militar asin maging aware sa presensya kan convoy na mag-aagi sa kada tinampo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal na katalaan na magbakal ang Department of the Interior and Local Government DILG ni mas dakul na mga patrol vehicles para man mas pang maparikas ang pagresponde kan mga kapulisan. Ginibo kan Philippine National Police ang pahayag kasumpay kan isinagibong command conference kanda pang nasyon na pulisya kay Banand si DILG Secretary John Beca Remulla. Basado sa Philippine National Police, degdiya sasaguton kan DILG ang pagbakal kan mga lulunadan na gagabiton sa pagpapatrolya para masiguro ang police visibility asin mobility sa parte kan mga importanteng lakdang para suportaran ang bagong 5 minutes response time strategy. Nainot kaya na itinalaan kan Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III kasabay kana sa iyang formal na pagtukaw sa pwesto ngunyan na bulan kan Hunyo nagibo na 5 minutos lang ang response time kan lado kan kapulisan sa mga apod sa 911 emergency hotline. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, inactive na ang Embahada kan Pilipinas sa Tel Aviv, Israel. Ang sindang crisis management team para tulos na magrespondi asin maaraman ang sitwasyon kan mga Pilipino duman sa tauman kan nagpapadagos nariribayanin pag-atake sa pagultanan kan Israel asin manda kan nasyon kan Iran. Personal na pinagtutukan ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola ang mga paglalapigot para man sa monitoring situation sa ground asin nakikipag-ulay naman nini sa mga autoridad man sa parte kan Israel asin man Pilipinas para masiguro na napapanahon ang pagpapaluwas kan mga abiso asin matawanin suporta ang mga nangangaipong mga Pilipino duman sa saro nga pakikipag-ulay sa imboy. Degdi pinagpaig kani padagos ang mga intercept kana Israel sa mga retaliatory missile attack kanda Iran. Ipinagapayag kan ambasador na kan nagtalikod sa nga aldaw kan Biyernes degdi dosing bisis na nagtanog ang warning duman sa parte kan Seren sa Tel Aviv. Mantang nagdadanay man na prioridad kan Embahada ang kaligtasan asin kapakanan kan mga Pilipino duman sa Israel kaya padagos man anda sa indang pag-ingkaminara sa lado kan Embahada ang mga Filipino community na sundon ang security guidelines kan Israel Defense Force Front Command maging ang safety advisory gikan man sa parte mismo kan Embahada. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, dismayado ngunyan ang House of Representatives sa subuot pagsayuma kanda Senado na tarataron ang 12 o 200 pesos na legislative wage hike. Degdi higot na inapudan
ana atensyon asin ginibukan na Senado na digdi gadanon ana sambit ng prosopwesto ni nulit taday idi pinagtratar sa uring sesyon kanakalis na banggi sa sarong pahayag tinawando ni House of Representative spokesperson abogado Princess Abanti na preparado ang House bicameral conference para man makipag-meeting asin na i-reconcile ang magkaibang bersyon kana nasambit ng prosopwesto alagad mayo ning kasimbagan digdi ang Senado. Basado kay Abanti nagpahayag ang pagkadismaya ang House bicameral conference ninulita preparado sindang idepensa ang 200 pesos na legislative wage hike kana sa indang naaraman na mayo nin intensyon ang Senado na makipag-ulay digdi. Hapot ngunyada ni Abanti ta binabarya kan Senado ang mga trabador. Subot gusto kaya kan Senado nasundon kan Kamara ang 100 pesos na legislative wage hike na bersyon kana sa indang inaprobaran. Pinaglinaw ni Abante na ang 200 pesos na legislative wage hike kan Kamara anda pwedeng pinag-adalan asin day ini maikukonsidera na reckless proposal. Pinagatawan doon ang karapatan kan publiko na maaraman taano taabo subot ninda tawanin atensyon kan Senado ang prosopistong legislative wage hike kada bersyon kan Kamara subuot daypay ni ang katapusan ni nulita deserve ang mga trabador sa pribadong sektor ang barya na aumento sa saindang sahod. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. O sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Nagkaigwaninda pag-uurulay sinda Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III asin ang mga opisyal kan Western asin Central Visayas sa kaibanan ang Negros Island region para man pag-urulayan ang mga estratehiya asin operation implementation para sa 5 minutes response time. Binisita ni Torre ang Campa Martin Delgado duman sa Iloilo City Headquarters kanda Police Regional Office Western Visayas asin digdi higot man na pinag-resibi ni Director Brigadier General Jack Wangki ipinagapirit kani ana importansya natutukan asin pakarayon ang sindang estratehiya denulita igwanin mga urban asin mga rural area sa parte kan Visayas ang dapat na aram kana mga opisyal ang nangyari sa mga komunidad asin kung anong serbisyo ang kinakaipuan na may hatod. Ang 5 minutes response time nagpuon sa pagdispatch kan mga responders matapos na maresibi ang impormasyon sa command center. Ang gabus na apod sa hotline 911 ang marireceive sa command center sa Camp Crami o kung ang impormasyon makukuha ka 911 Cebu para sa Visayas area. Siniguro ni Tori ang parte mismo kanda nasambit na nga responde kan mga autoridad matapos na mareceive ang nasambit na nga mga apod. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda barata sa lado nasyonal siniguro kan Philippine Ports Authority PPA na digdi pa pakusugon asin sisiguraduhon na malilig ang napantalan bilang parte kan Oplan biyahe Ayos Balik Eskwela 2025. Edi para man sa pinaglalauman ng mga pasayro nga mabiyay para man sa pagbubukas kana mga klase kana mga estudyante ngunya na aldaw. Basado kay PPE General Manager J. Santiago, bunga naman ini na direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sigurado na magiging maginhawa asin ligtas ang biyay kan mga pasayro sa mga pantalan. Orog na nga pinakusog kan
kan na PPE ang seguridad sa preparasyon sa operasyon kan mga pantalan na kung sa ina digdi piga tatawanin na panginot na atensyon sa bilog na nasyon ngunya na nabalik eskwela. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan barata sa lado nasyonal pinagatugutan kan Department of Education DepEd ang mga magurang nin sarong bisis lang na magapasa kan pinagaapod na birth certificate kan mga estudyante sa kabilugan na pag-aadal sa K-12 o K-12 tanganing mapadali ang enrollment process. Sa irarom kan revised guidelines pinagpahayag kan DepEd na ang mga magurang dapat magpasa nin original na certified true copy kan birth certificate kan mga estudyante na inisyu kan na Philippine Statistic Authority o PSA kundai maipapasa sa oras kan enrollment pwede man ana mga ini na magpasa kan secondary documents arog kan National ID Person with Disability PWD ID asin man PhilHealth ID sa kunang pet sa 30 kan bulan kan Oktubre. Sa pagkakataon ini dapat subuot makapagdul na kan birth certificate kapag nagkaigwa na kani ang iba pa nga mga secondary documents na pinagre-receive iyuan ano man government ID, certificate of live birth o live birth, marriage certificate, barangay certification, affidavit of undertaking na permado kan mga magurang, NSO, PSA issued certificate of founding asin man na baptismal certificate. May mga special provision man para man sa mga person deprived of liberty, PDLs, asin na residente kan rehabilitation facilities na naka-enroll sa Alternative Learning System ALS na pwedeng magpasa ning certificate o pagkakaigwa ni na palatandaan kan sa indang pagkakabistuan sa indang mga ALS teachers. Ang enrollment pwedeng maisagibo in person o remotely kung saan ang mga magurang pwedeng irehistro ang sindang mga estudyante in person sa pagpasa kan Basic Education Enrollment Form BEF asin ang mga magkakadigong dokumentos sa kada eskwelahan. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan barata sa lado nasyonal gustong paimbestigaran ni Senador Sherwin Gatchalian na ang subuot korupsyon asin man salang pagkapot kan Pogo deportation kan Bureau of Immigration BI. Sa pahayag kani kan nagtalikod na aldaw kan Sabado sinabi ni Gatchalian na nagsampa siya in Senate Resolution 1381 para man paimbestigaran ang liderato kan ahinsya kasampay kan na aligasyon kan korupsyon asin man miskandak kan nagkaperang mga empleyado kan BI. Tinawan doon kan senador na natawanin pagkakataon na makadulaga ang Pogo-related foreign national ninuli sa daitamang deportation process. Mayo pang komento ang BI kasumpay kani ngunya na bulan magigirumduman na pinag-akusaran ang dai digdi pinagpapangatamanan kan mga empleyado kan BI na nagtatabang subuota para maparikas ang pagpiyansa kan mga dayuhan na may relasyon sa Pogo asin kabali ang mga maimpluwensyang tauhan kan Pogo. May mga bago man subuot na modus na naglataw kabali na ang auctioning kan permanent quota visas sa mga pinakalangkaw na mga bidder. Kinakaipuan na digdiya maitanos ang katiwalian sa nasambit ng ahensya nilalauman na iniya ang nagpapasunod kanlay asin na kinakaipuan na tawan nin atensyon ang pagkukulang kan mga regulasyon sigun paman sa nasambit ng senador.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal pinakusugunyan kan DOH ang tamang edukasyon asin man preparasyon sa mga namamanwaan na nagagamit kan tinampo dapit man sa pag-iwas sa road crash incident sa paagiman kani sa pagdul ken mga importansya kanda prevention o pag-iwas sa parte ken mga sakuna na dakulang parte kan na pangangaipo asin manda pangangatamad sa partikan salud kaya manda subuot napakusugon ang kampanya kan DOH pakusugon ang edukasyon pasiring sa road safety ninulikan padagos na paglangkaw kan insidente kan road crashes o mga banggaan sa tinampo sa Pilipinas. Nagtaunin doon ang DOH na libreng check-up, mental health support asin na safety sa News Faramanda sa mga nagmamaniyo, tinawan doon ka na sambit ng ahensya ang epekto ka na mental wellness sa road safety. Digdi nagtaumana nin libreng maintenance medicine, multivitamins, healthy snack asin man tubig tangani man na magdanay, alertado asin ligtas ang biyahero. Taon-taon na tinatayang nasa 12,000 na mga Pilipino ang nagagadaan ninuli sa banggaan sa tinampo 33 katao kada aldaw. Ang mga bareta sa luwas kanasyon sa kinabanin karawat patin bareta lokal pagkatapos nin pagirumdum. Ang atugang sa satuyang detalyes ngunyan ka na mga barata sa lado lokal, kulungan ang bagsakan sarong lalaki matapos man na madakub sa pagporbar na pag-agaw nin badil sa sarong miyembros kan pulis na nakadistino sa parada duman sa Rodeo Festival bandang alas 11:10 na pagkaudto ka nagtalikod na aldaw ka na Sabado sa Sorbito Street, Barangay Pating, Masbate City. Ang suspect pinagbistong si alias Al, 34 anyos, residentes kan barangay kan Mahanaw, kataingan na duman sa parte mismo kan probinsya kan Masbate. Basado sa report kan Masbate Police Provincial Office, mantang naka-duty si Police Master Sergeant Mark Haria G. Dalanon asin man patrolman Gisil D. Lista para man sa police visibility sa nasambit ng lugar. Biglang nagrani ang suspect asin pinagporbaran na agawon ang service firearm ni Police Master Sergeant Dalanon gikan sa iyang likudan. Maswerting napugulan man tulos ini asin digdi ang suspect nadakop sa presente nasa kustudiya na kan Masbate City Police Station ang suspect para man sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, maabot sa 20 katao ang nakaligtas matapos man maglubog ang pinaglulunadan na bangka duman sa Talisay, Camarines Norte. O medabot sa 20 personas ang nakaligtas matapos maglubog ang pinaglulunadan kaning bangka kana mga ini sa kadagatan na parte kan barangay kan San Jose sa Talisay, Camarines Norte kanda nagtalikod na banggi kanda Sabado. Basado sa impormasyon dai pasubot na kakarayo sa nasambit ng bangka asin na nakasulot ang mga inikan pinagapod na life vest kaya tulusindang nagralataw-lataw asin na nakaligtas. Kabali sa naglubog ang mga school supplies na nakatalaan kuta ng itao sa sarong isla duman sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Norte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Dead on arrival sa ospital ang sarong 46 anyos na lalaki matapos ni pagparasaksakon nin duwang bisis sa iyang daghan kan sa iyang kainuman duman sa barangay kan Bataan sa Tinambaka, Camarines Sur. Alas 9:30 nin pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Sigun sa report, nagkaigwa subot nin mainitan na diskusyon sa irinuman ang suspect asin ang biktima
kausa para mangyari anasambit ng krimen. Tulos na nagdulag ang suspect pero nadakop man giraray pagkatapos ni nagkapirang oras na pagmanman asin man hot pursuit operation na pinaggibo kan Tinambak Municipal Police Station. Na-recover kan mga autoridad sa nasambit ng suspect ang patarom na pinaggamit kani sa nasambit ng pananaksak. Ang suspect yaon na nakakulong sa Tinambak Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, PCA Camarines de Sur mayo ni na i-record na kukulisap. Buyet padere sa detalye. Igsimbagan na kan Philippine Coconut Authority ang na-record na paglakop kan coconut scalency ko mas bistado bilang kukulisap sa perang rehiyon, sa nasyon, sa Camarines Sur. Nakamonitor din ang PCA Camarines Sur 1 sa ngunyan may pamantindang nailing na apektalo sa record kan PCA Central Office 15% kan kabilugan na puon ng niyog sa nasyon ang tinamaan ng peste, kaibahan na ang perang puon sa Bicol Region. Sigun kay PCA Camarines Sur 1 Division Chief Jan Villarreal, sinabi kaining mayo man i-record nakamonitor subot ang mga agriculturist sa mga banwaan sa Premier Distrito, Tercer Distrito. Grabe kaya ang distroso kan silambit ng peste. Sinusup-sup kaya ang katas poon sa manibang parte kan poon kan niyog, nagdadara ng paninilaw asin pagkaalang kan dahon na kunday maagapan, magagadan ang niyog. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na pinapakusugunyan kan Commission on Population and Development CPD Bicol ada sa ina mga programa na ipinagapapasunod bilang parte kan kampanya laban man sa adolescent pregnancy sa bilog na Riyon Bicol. Basado yan kay Melissa Jena Francia, Information Officer 2 kan CPD Bicol. Pinagapunan kan taon na 2017 sagud na nga 2020 pababa na ada kaso kana adolescent pregnancy sa Riyon alagad taon na 23. But sado sa datos kan Philippine Statistic Authority o PSA nakapag-record ni naabuton sa 1.7 increase kana adolescent pregnancy sa parte kana Bicol ana 5 mga probinsya kana Kabikulan ang nakapag-record palangkaw kana sambit ng kaso apwera na sana duman sa parte mismo kana probinsya kana Albay kasumpay kana bagay na ni sigun ki Pransya padagos ang ginigibong CPD o sa CPD kana Bicol na pagdul ni na capability building services sa mga LGUs as iba pang mga institusyon. Iyan tangani mad na matawanin atensyon asin masimbagaan ang pinagsasabing adolescent pregnancy sa irarom subot kan Philippine Population and Development Plan of Action asin kabali sa pinagsasabing estratehiya digdi maisusulong ang Adolescent Health and Development Program basado kay Pransya kabali sa mga lakdang na sa indang ginigibo iyon na mas pang mapakusog asin maipasunod ang pagsulong kan pinagapod na sexual and reproductive health education sa mga eskwelahan asin komunidad urog na sa mga jóvenes asin iba pang mga stakeholders. Papang detalyes kan mga barata sa lado lokal, stakeholders consultation dapit man sa Sardin o Sardin Management Measure ginibo kan BIPAR Bicol sa laog kan Camarines de Sur. Darrell Banya sa detalye. Matriumpong ginibukan na BIFAR digdi sa Bicol ang stakeholder consultation sa Banwaanin Pasakaw ka nagtalikod na aldaw as sinadiskutir digdi ang implementasyon kan adapted harvest control rules and measures para sa sardinas digdi sa probinsya. Tigpanginutan ni BIFAR Bicol Regional Director Ariel Pio Quinto ang sinabit ng aktibidad kay bahan ang mga representante gikan sa Fisheries Management Area or 714 miyembro kan mga okan technical working group, science advisory group, enforcement unit as in ang program monitoring and evaluation section as in iniman co-facilitated kan Ragay Gulf Management and Development Council na alliance kana sa 12 mga lokal na gobyerno
na nakapalibot sa Ragay Golf. Kabali man sa mga nagbali sa aktibidad, iyo ang mga sardine fisher folk, mga miyembro kan Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, Municipal Agricultural Officers, steering man and LGU administrators, as in ang MAO na o ang mga staff kan MAO na pigre-representar ang mga banwaan na kabali sa Ragay Golf MDC. Sa mensahe ni Pio Quinto, ang pigsabi kay niya ang importansya kan mga programa as in implementasyon kan polisiya sa pag-ataman kan recursos naturales na nagsusuporta sa hanap buhay kan mga parasira na ipresentar kan SAG sa paay kan National Stock Assessment Program ang scientific evidence na nagsusuporta sa proposed closed season policy at nagpahayag man kan sa ilang suporta sa closed season ang mga kabali sa aktibidad. Alagad ginakaipuan subuot na igwang bastante social protection measures na ipapautob kabali digdi ang land-based livelihood alternative, arog kan livestock as in poultry production, training and skills development program sa mga apektadong stakeholders. Mentos tanto nagkaigwaman kan kaparehas na konsultasyon sa mga banwaan na nakapalibot sa Ticao, Burias Past Protected Seascape sa probinsya kan Masbate, siringman sa mga banwaan sa Lindung kan Fisheries Management Area 7 sa Region 4A. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal, bloki nga marijuana. Anako ang matapos man sa lakayo na ang sarong residensya dyan sa barakay kan may dasu sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Alas 8:53 nin pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw kan Domingo o kasudma. Digdi nadakop kan mga tauhan kan Regional Drug Enforcement Unit asin man kan Milaor Municipal Police Station ang subject sa ikinasang bypass operation kanda sa indang grupo pinagbistong si Remark 21 anyos residentes kan Barangay Santa Cruz, Naga City, pinagkakarkulong aabuton sa 9.6 milyones pesos ang kantidad kan mga nasamsam na kontrabando o pinaalang na dawnin marijuana sa lugar kan sinambit ng showroom kaniya. Ipinagapos pasabot kan na suspect an sa iyang private page sa parte mismo kan Facebook sa mga marijuana na ipinagbibinta subuot online kanasambit ng suspetsado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga eskwelahan sa laog kan Naga pigabugtakan nin permanenteng pulis ni City Director kan Syudad kan Naga, Boss Okay Isminda sa detalye. Magpuon ngunya na aldaw mahihiling na presensya kan mga pulis sa mga darakulang eskwelahan digdi sa siyudad ni Naga. Ini na pinagkumpirmar ni City Director Pariñas kan OIC City Director Naga City PNP. Ini sa pagsiguro na mataanan nin proteksyon ang pag-aralaugan kan mga kaakian ngunya na brukasan ni na klase kabali sa pinagpuntaria iyo an eskwelahan digdi sa Kalaban kan Piña Francia, Naga City, asin dyan sa may partikan Bagong Bayan Sura. Bagong Bayan, partikular ana darakulang universidad sa nasambitan ng lugar ana pagburukasan kan klase. Ini ana mangyari ko dyan aldaw. Sigun pa Kipariñas, ana sa iyang mga tauhan, partikular na ana mga police station na nakakasakop sa mga darakulang eskwelahan. Ang pinagmanduhan niya na nabugtakan ng permanenteng pulis sa nasambitan ng mga eskwelahan tangani subot na magtaunin seguridad sa mga estudyante asin na partikular na pagtaukan na mga estudyante na mabaralyo sa tinampon matanan ng giya na dai maaksidente. Nasambitan ng kasuguan epektibo magapuon ngunya na aldaw. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, daina nakapalagpaan sa rong high value individual sa isadagibong drug bypass operation. Alas 9 nin pagkaaga, kaanda kasudma sa parte mismo kan Barangay Poblasyon Kawayan duman sa probinsya kan Masbate. Ang suspect pinagbistong si alias Hazel, 36 anyos sa dating OFW, asin man residente kanasambit ng lugar.
manta nga digdi pinaghahanap pamanda sa kungunyan ang kaibanan kaninga si alias Tintin na nakadulag matapos man kan isinagibong drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police. Basado sa Masbate Police Provincial Office, nasamsam ki alias Hazel ana abuto na sa 55 gramo kada pinagtutubodan da shabu na kung saan na pinagkakarkulong nagkakantidad 374,000 pesos. Apuera kaniya na recover unmarked money asin iba pang mga drug paraphernalias. Ang matarayong po na operasyon na pinagapanginutan kanda Pidia Masbati katuwang ang Kawayan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit asin man ang Regional Mobile Force Battalion 5 kan PNP Regional Office Bicol. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa Lado National. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa Lado National. Nag-abot ni natabang sa lado kan edukasyon sa irarom kan proyekto nga asistensya sa scholar sa aliman sa mga pulis. Kasud pizza 15 kan bulan kan Hunyo. Bandang alas 7 ni na pagkabanggi isinagibo kan mga tauhan kan San Jose Municipal Police Station ada pagduhol nin mga gamit sa mga eskwelahan asin man ki Abigail G. Albalati sarong benepisyaryo kan programang asistensya sa iskalar hali kimamang pulis sa irarom kan Project Tanglaw o beto kana sambit ng aktibidad ini na matawan ninda doon na asintabang edukasyon sa mga jóvenes na karapat-dapat tabangan sa lado kan komunidad sa paagiman kan pagduol nin mga panginot na mga gamit na magagamit sa sindang pagklase sa rodigdian mga padagos na lakdang kan San Jose Municipal Police Station tanganing mas pang mapakusog ang relasyon sa pagultanan kan pulisya asin man kan komunidad asin maisulong sa parte mismo kan mga jóvenes bilang katabang sa pag-asenso kan komunidad. Ang Project Tanglaw na nagpapasairarom sa parte kang kabataang Pilipino tanganing hingkami na ron sinda na ipagpadagos ang sindang pagklase o edukasyon asin ang sindang mga pangarap mautub asin bistuhon ang importansya kan pag-aadal sa pagbilog kan mas aasenso na Pilipinas. Padagos ang San Jose Municipal Police Station sa pagpapasunod kan sa mga trabaho asin bako lang sa parte kan pagmatukan bulos kan pas si orden kundi bako lang sa pagprotekta kundi maging katabang man sa kada mga namamanuan pasiring sa mas maliwanag na kinabukasan kana mga ini o futuro lalong-lalo na pag-abot sa pagkaklase o pagtapos kan sa indang mga pangarap sa buhay. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata, ngunya da barata na kita sa luwas kan nasyon sa satuyang barata sa luwas kan nasyon nagpatanid asin na taunin na matinding patanid si US President Donald Trump sa nasyon kan Iran na kung sa ida ipinagpahayag na kung aatakiyon ang Estados Unidos mamamatian na bilog na kusog kan American military kanda nasambit na nga nasyon sa sarong post ipinagpahayag sa Truth Social sinayumahan ni Trump na may pagkasabot ang Estados Unidos sa mga airstrike kan Israel duman sa Iran. Inako ni Trump na ang US nagtatabang sa Israel laban sa mga missile alagad dai nakiarama sa mga direktang pag-aatake sa nasyon kan Iran. Pagmamalaki pa ni Trump na kaya subuot ninda kaibahan ang Israel na wakasan ang partibismo kan gira
kung gugustuhon kan Estados Unidos de Amerika sa tao kan banda ipinagapahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na may ebidensya sinda na nagpapailing kan pagsuporta subot kan Estados Unidos sa mga ataking ginibo sa sainda kan nasyon kan Israel. Ipinagpahayag ba ni Trump sa sarong pag-uurulay kay Russian President Vladimir Putin na dapat magtarabangan ang mga nasyones tanganing tapuson na and day pagkakairintindihan o gera sa pagultanan kan Israel asin man kan nasyon kan Iran. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanda nin Karawat. Sa kinabanin Karawat, gana via technical decision si Da Filipino Plus Nonito Donaire Jr. laban kay Andres Campos sa katatapos pa sa laban na pinaggibo naman sa nasyon kan Argentina. Nako ani Donaire ang WBE interim bantamweight title na pagaramanda na pinagapapundo ang laban sa round 9 ninuli kan pinagaapod na cut na sinapo ni Donaire gikan sa headbout. Ninuli kaniya binasi kan mga judges ang scorecard kung sain gana si Donaire. Sa presente kaput ni Antonio Vargas ang WBE bantamweight belt sa maabot na June 30 makakalaban ni Donaire si Daigo Higa. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuya mismong nakaibanan asin man sa engineering department yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa idong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BDS Basta Bareta sigurado. BDS Basta Bareta sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. O yung unyan ang headlines kanda sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado lokal. Balik Iswela, pinag-aandaan na kanda NCPO ngunya na aldaw sa seguridad. Sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pagbawal sa pagbintakan mga FIFA store sa mga menor de edad, liwata piga pagirumdum kan siyudad kan Naga para sa pagbubukas kan klase ngunya na aldaw. Barata pa sa lado lokal, sobra sa 60 bilyones sa pesos na kantidad kan na proyekto na idara ni Congressman Elry Villafuerte sa pagtukaw niya bilang congressman kanda 2nd District kanda Camarines Sur. Sa 2025 budget, nagibuhan ni Congressman Elry Villafuerte na mabugtakan ninda budget para mada sa pagkakaigwakan pinag-aapod na bayada ka dyan sa parte kanda Milaor, pasiring dyan sa parte mismo kanda Banwaan kan San Fernando Camarines Sur para maibitaran ang pagkakaiguan nin baha. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, lalong naglalangkaw ang trend kan kaso kan HIV sa laog kan na syudad kan na Nagasabian kana Naga City Hygiene Clinic. Headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos kani. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita.
Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga ko po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Sa pagbalik eskwela ngunya na aldaw preparado ang Philippine National Police kan Naga City Police Office. Iyan haros nakalatag ang mga tawan kan PNP ngunya na aldaw Hunyo 16, 2025 para man sa school year 2025-2026 kasabay kan pag baralikan sa klase na mga estudyante, magurang asin man na mga paratukdo. Preparado ngunyan ang Naga City Police Office para magtaunin asistensya asin seguridad sa pagburukasan da liwat asin pagbaralikan kan klase ngunyan aldaw. Sigun sa NCPO Assistant Public Information Officer, Police Staff Sergeant Robert Aguilion, bilang preparasyon egwasindanin deployment plan na ipinagalatag sa kada eskwelahan asin man sa mga kalye digdi sa laog kan Naga asin magkakaigwanin paghira sa oras kan pag-duty kan sa mga tauhan pag-abot sa mga matataong mga lugar. Dagdag pa ka na sambit ng opisyal saro sa mga problema nindang kakampangon ngunyan aldaw iyo ang pagkabat kan bulos kan trapiko sa pagbalik liwat kan mga eskwela puon ngunyan na aldaw. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Liwat na pinagpagirumdum kan lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga na bawal ang pagbinta kan vape sa mga store asin mada sa mga minor de edad. Liwat na pinagpagirumdum ini kan Naga higot na pinag-iimplementar sa parte mismo kan siyudad Kinaga ang pagpapangalad sa pagpapabakal nin mga vape asin mada vape related product sa mga minor de edad. Susugian sa vape law na naging epektibo kan na Hulyo 2022. Sigun sa Department of Trade and Industry DTI sa laog kan Kamara de Sur, obligado ang gabus na tindahan nin vape na mag-agi sa sertifikasyon bago makapag-operar kabali sa higot na regulasyon. Iyo ang piga i-implementar ang pagpapangalad sa mga vape shop na nasa laog kan na sanggatos metros na regions poon sa mga eskwelahan. Pigpapangalad man ang mga packaging na may disenyong pwedeng makaingganyar sa mga kaakian arog kan karton na karakter o prutas asin dapat malinaw na nakabugtak sa level ang patanid na maraot na epekto kani sa partikan salud. Tinawan doon man ni Ferdinand Bercasio ang pamayukan Consumer Protection Division kan DTI Camarines Sur na day pwedeng magpabakal nin vape ang dawa sisay man na tindahan sa mga minor de edad urog na kun mga estudyante. Ang mabalga sa ley pwedeng pamultahon ninday mababa sa 5,000 pesos, makulong ni naabuson sa 30 días asin pwedeng mabawi ang business permit kada nagbalga nga tindahan. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, tracing kaso nin HIV sa Naga na i-record. Boyet Padere sa detalye. Pagagos ang paglangkaw kan bilang kan mga nakukumpirmang positibo sa HIV/AIDS base sa record puro aldaw kan City Hygiene Clinic. Sigun kay Grace Kibara, pamayo kan sinambit ng klinik ang muna na bulan na Hunyo ang igwanang tracing kasong positibo sa infeksyon na sa presente nagpapasairam na sa medikasyon sa Bicol Medical Center. Anper sa mga inian bako man taga Naga, igdi lang sa siyudad nagpatest. Sinabi pa kayo na naglangkaw ng 11% kung na taon kung ikukumpara kan taon 2024 na poon Enero sagkod Mayo may 68 ng kaso asin mo niyan lang na taon
2025 sa kaparehong peryodo ang may 76 ng kaso. Sinabi pa kaini na ang pinakahubin na may HIV AIDS na nai-record nila ang 18 anyos at ang pinakagurang 40 anyos pataas. Gabos mga lalaki na nakipagrelasyon sa parehas kaining lalaki, sa madaling sabi, nakipagrelasyon sa mga bading. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay babang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sobra sa 60 bilyones pesos kan kantidad ni mga proyekto ang naidara asin na naipatrabaho ni Congressman Elry Villapuerte sa pagtukaw kani bilang congressman kan 2nd District sa Laog kan Camarines del Sur. Dakol na mga tulay ana naipag-implementar sa banwaan kan pasakaw asin libmanan sa tabang kan sinasabing tabang man ni Gobernador Luigi Villapuerte ang napasakaw Balatan Road, isinusunod ang napasakaw Ragay del Gallego Coastal Road, Milaor, Pili San Fernando, Pili Camarines del Sur Expressway, Gainsa, Patung, na igwaman ni na duwa nga konkreto nga tulay, may mga diversion road asin man highway, tulay, flood control asin man eskwelahan, patutuusan na dai nagpabaya sa iyang trabaho si Congressman Elry Villapuerte bilang congressman kan 2nd District kan Camarines del Sur. Ini magpapadagos-dagos pa sa pagtatarabangan ninda Congressman Luigi Villapuerte asin man Congressman Migs Villapuerte. O yan parte kan mga pahayag na yan ni incumbent Governor Elry Villapuerte o incoming Governor Elry Villapuerte kana probinsya kana Camarines del Sur. So yun ang vision natin, global city, global standard gagawin natin. At kung titignan natin, ongoing ang mga development, hindi siya yung parang plano lang na in-announce. Wala naman nangyayari. Ang kami, ginawa po namin, may nangyayari na bago namin in-announce. Artikan ng mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kan 2nd District kan Camarines del Sur sa 2025 budget na gibuhan ni Congressman Elry Villapuerte na magabugtakan ninda budget para man sa pagpuon kan bayadaka aliman sa banwaan kan Milaor, pasiring man sa banwaan kan San Fernando, Camarines del Sur, pasiring dyan sa Baraka Braids. Dakul na mga legasiya sa parte mismo kan na Kongreso ana nagibo ni Congressman Elry Villapuerte kabali dyan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagsulong kanda pinagaapod na Creative Industry Committee kaya naipasar anda batas kan Creative Industry Act. Dakulaon man ang kumpiyansa ni Congressman Elry Villapuerte na ana mga naginibuan niya sa 2nd District ana malalampasan pa ni Congressman Luigi Villapuerte. Pig-umaw man kani si Congressman Migs Villapuerte kan 5th District kan Camarines del Sur uli sa primerong termo niya pa sa nakaniya duman sa Kongreso bilang congressman. Dakol ng mga leyes o batas ang naisulong asin naipasar ni Congressman Migs Villapuerte asin dakol naman ng mga darakulang mga proyekto ang naiimplementar. Yaon dyan ang pinagaapod na Baaw Lake Shore, Batul Lake Shore, Diversion Road sa Iriga City, ana batas na community college sa converting to Rinconada State College hagad ni Congressman Elry Villapuerte na i-release na na pundo para man sa mga infra project sa laog kan probinsya kan Camarines del Sur. May pundo na kaya para digdi matawanan nani na pagpuon kan patrabaho ang mga proyekto sa laog kan Camarines del Sur mantang yauna ang panahon kan tag-uran dapat mapuunan na ang mga proyektong ini uya si Congressman Elry Villapuerte. Pwera dyan sa mga batas na napasa natin, mahigit 60 billion ang napa-implement natin sa distrito. Napakaraming tulay ang na-implement natin dyan sa iba't ibang lugar, sa Libmanan, sa Pasakaw. Ako po ang kasama na ang nagtulak talaga dyan sa tulong ni Governor Migs
kadto tangani ma-acquire ang mga daga, then tinabangan tayo ni Gob Luigi. Naumpisahan natin yung Pasakaw-Balatan Road at ngayon ang susulong po natin ay Pasakaw-Pasiring-Ragay, then Del Gallego. Ako po ang nag-umpisa niyan, yung Milaor-Pili, San Fernando, Pasiring-Pili na tinatawag na Kamsur Expressway. Gainsa, Pasiring-Patong, nang ngunyan may duwang tulay na. So napakarami natin na umpisa na diversion road, mga highway, tulay, flood control, eskwelahan. Napakarami po yan. Proud po tayo dyan, kalsada. Marami tayo na pakongkreto na dating mga lubak-lubak sana. Ngayon, last term ko. Party kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines del Sur asin incoming Governor kan Camarines del Sur. Sa Clio kan PNP Bicol, nakasamsam ni naabuton sa 21.4 million pesos na kantidad kan droga. 508 na may warrant of arrest ang nadakupman. Daryl Banya sa detalye. Sa ginibong simultaneous anti-criminality law enforcement operations o ang sa CLEO kan PNP Bicol, nagtalikod ining Abril 29 hasta kan Hunyo 11, nasamsam kaini ang sobra sa 21.4 million pesos na kantidad ng droga, pagkakadakop binasa 508 na mga wanted person, asin pagkakakumpeskar ka na sa 143 na firearms. Sa kampanya kontra sa illegal na droga, nakumpeskar ka na PNP Bicol ang 21,418,184 pesos na kantidad kan droga, tulong o 3,191.56 na gramo nin shabu, asin man 77.84 grams kan marijuana na ako inigikan sa 161 ng mga suspect. 135 digdi and street level individuals as in 26 and high value targets. Kabilugan ng 143 na firearms ang nasa kustodiya kan pulis, 48 digdi ang nakumpeskar sa operasyon, mantang 95 ang ipig surindir o ipig patago. Aplara digdi, 8 man na explosives ang nakuha, 4 ang nakumpeskar as in 4 ang voluntaryong isinurindir. Sa manhunt operation man sa wanted person, nagresulta ini sa pagkakadakop sa 508 na igwang outstanding warrant, 58 ang regional most wanted persons, 17 ang provincial level targets, asin man 72 na city, asin municipal level targets. Igwaman in 392 ang envuelto sa manlain-lain na krimen. Mantang sa carnapping, partikular sa motorcycle theft, tulong individual ang naaristar mantang padagos pang investigasyon kan mga otoridad, asin piga-aram kon konektado ang mga ini sa criminal groups digdi sa Rion, Bicol. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, posibleng mapunan na ang bayadak o ang pinagapod na sagup ka na tubig ba dyan sa parte mismo ka na San Fernando, Camarines del Sur, asin man sa Banwaan kan Milaor. Ini ninulita igwananin budget para man sa 2025. Asin iyan nagibuanin paagi ni Congressman Elry Villafuerte kana 2nd District kanda probinsya kanda Camarines del Sur. Tarabang-tabang sinda ni Congressman Migsa Villafuerte asin bada ni Gobernador Luigi Villafuerte. Iyan inahagad na ninda sa parte mismo kan Department of Public Works and Highways DPWH na release na ang pundo tangani man na pupunan na ang proyekto dyan sa parte mismo kanda bayadaka sa Milaor asin bada sa San Fernando, Camarines del Sur na iyo ang posibleng magtaunin dalan tanganing digdi maiwasan ana pagkakaigwa ng grabing baha sa nasambit ng lugar. Uya si Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District kan Camarines del Sur asin incoming Governor kanda Camarines del Sur. 2025 budget na lagyan po natin ng budget, maumpisa na yung viaduct po dyan sa Milaor Pasiring sa San Fernando, yung Baraka Bridge na yan, na portion na yan. So marami tayong legasiya sa project, sa panukala. Maski sa Kongreso po, marami po tayong legasiyang natabang po dyan. Na ako po, isa sa mga kasama si Speaker Alan, na create natin yung
creative industry na committee, kaya nagkaroon ng batas na Creative Industry Act na grabe po ang tabang kaya. So marami pa tayong mga inobasyon na nadagdag dyan sa Kongreso, sa ating probinsya. Very proud naman po tayo na gawa niya. Ako, dakulan sa kuyang kumpiyansa na kung hindi lang tatapatan yan ni Gob Luigi sa 2nd District, dadagdagan pa niya. Kung nakikita nyo naman si Congressman Mix, first term pa lang, ang dami ng napasang batas, ang dami na niyang nagawang mga infrastruktura, Baaw Lakeshore, Bato Lakeshore, mga diversion road dyan sa Iriga, yung batas na Baaw Community College converting into Rinconada, isa siya nagtulak niyan. So yan po asahan ng mga kababayan po natin. Pati pa kan kahapon mga na naman. pahayag ni Congressman na Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Si Congressman Elry Villafuerte pinaka-rason na kaya pinagpapadali niya ang pag-release kana pondo kan DPWH sa mga proyekto sa laog kan Camarines Sur. Iyan tangani man na mapuunan na ang mga patrabaho arugman kan Baaw Lakeshore na dapat na maidagos na ninulita igwapanin na kaputol na porsyon anday pa natatapos, dapat matapos na ang project kinakaipuan i-release na ang pondo kan DPWH. Kabali na dyan ang Bato Lakeshore na kinakaipuan maidagos-dagos na ang patrabaho para matapos tulos ang proyekto. Digdi habo na ni Congressman Elry Villafuerte na mangyari pa ang panahon kan Bagyong Christine na nagkaigwan ng grabing baha sa laog kan Camarines Sur. Dagdag pa ni Congressman Elry Villafuerte kaya pinagmamadali ninda sa DPWH ang pag-release kan pondo para daina alaton pa ang pag-abot kan problema kaya amay dapat gibuan na nin solusyon. Uya si Congressman Elry Villafuerte, incoming governor kan Camarines Sur. Yan. So ang punto ko lang po ay dapat gawin na yan. Sa parte ng Baaw Lakeshore, nakita mo na umpisa na ni Congressman Mix yan, kailangan i-release na yan kasi hindi pa tapos, putol pa. So, sa Bato. So, dapat ituloy na yan. Naumpisa na, itutuloy na lang. At paano matutuloy yan kung walang pondo? At least malinaw po na tayo nangangapudan dyan, kasama si Congressman Mix, Bicol Saro. Inaayos po na natin yung, naayos po yan mapondohan, i-release na lang. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman asining coming Governor Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Temporaryong pag-suspende kana contract farming dai makakaapektar sa supply kan bagas sa Bicol. Boss O Kaisminda sa detalye. Pinagpahayag ni Kay Paraero na tagapagtaramkan na National Irrigation Administration na dawa pa na suspended temporaryo ang contract farming igdi sa Bicol Region ngunya na panahon. Alagad inisabot anday makakaapektar kan supply ni na bagas igdi sa Bicol Region. Ning hulita sa panahon man na ini nagkaigwanan ni na pag-arani ang mga parao mamantang an bagas na pinag-importar kan DA an yao naman sumutik di o abot naman digdi sa Bicol na baratong bagas asin ang presyuhan kan mga bagas sa merkado an nagbaba naman kun kaya an bagas sumutik di sa Bicol Region dahil apektado ang supply kay ni dawa pa man bayo ni na pansamantalang supply gikan sa mga paraom na nakakontrata sa contract farming. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mapang detalyes kan mga barata sa lado lokal lalong naglalangkaw anda kaso kanda HIV sa laog kan na Siyudad Canaga. Ini ang may pinakalangkaw na kaso sa intirong Bicol Region. Ini ang pinagkumpirmar ni Grace Guevara kan na Naga City Hygiene Clinic. Ini hulita padagos ang sa indang pagkanap kan mga may hilang na HIV. Iyan tangani man masudod ang obheto kan UNAID na ang igwanin na mga infeksyon
95% kani anda kinakaipuan na mahanap sa gudnang 2030. Sa siyudad Canaga, ang pinakahoben na igwanin na helang na HIV 16 anyos, asin ang gurang may edad na 62 anyos apektado ka na HIV. Uyan party kan mga payag ni Grace Guevara kan Naga City Hygiene Clinic. Ang trend sa palangkaw, puon pa man sa puon, palangkaw talaga siya. Takadakol naman din ang strategies na ginigibo para mahanap si mga ugwa. Kasi saruyan sa goal kang UNAID na dapat 95% kang mga ugwang infection mahanap by 2030 yan. So, dakol ang ginigibot ang paagi para mahanap sinda. Kaya, ma-expect talaga kitang malangkaw yan. Digdi po sa Naga lang ang ililinawon ko, Nagang data lang ini, dahil po dyan kabali si mga sa ibang facilities. So digdi sa mo ang pinakaasi na na-detect me, 16 years old. Ang pinaka-matua na na-detect me, 62. Partikan mga pahayag ni Grace Guevara kan Naga City Hygiene Clinic. Pagkumpirmar ni Grace Guevara na ana siyudad Canaga iyo ang may pinakadakul na kaso sa interong Bicol Region asin Camarines Sur. Asid iyanda sa siyudad Canaga ang inot na kaso na positibo sa HIV enot na nadetek kan taon na 2013. Asin poon kay do sagkod ngunyan si ginaan langkaw kan kaso kan HIV sa laog kan siyudad kan Naga. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Grace Guevara kan Naga City Hygiene Clinic. Actually, sa buong Kamsur po, Naga ang may pinakahalangkaw na kaso. Iyo po. Digdi po sa facility ni sa Naga City Social Hygiene Clinic, ang pinaka-primerong na-detect ni 2013. O, poon kayan panahon na yan hanggang ngunyan, palangkaw talaga. May nagdidirigdi sa mo kasi ang promotion mi kan testing talagang igot, And then, naglilibot kami sa mga barangay, pag may mga invitation kami sa mga workplaces, sa mga mall, nagpipesto po kami, and even sa plaza, naglalaag kita dyan ng booth from time to time para mag-test. And may mga nakukuha kita dyan. Sige mo pong libot. Actually, dakol sinda, si mga paraagi kasi gusto ma-normalize ang testing, na day na siya pagkakatakutan, na wala na si stigma na pag nagpa-test ka sa HIV, may ginigibo kang kung ano. Ang gusto ta po kaya, gabos na individual, maaraman kung ano ang status ninda. So, mas tisay pwede magpate. Partikan mga pahayag ni Grace Guevara kan Naga City Hygiene Clinic. Ngunyan lang na taon na 2025 poon kan bulan kan na Enero sagud na sa bulan kan Mayo sa siyudad kan Naga igwana nin record na positive HIV nin 71 na kaso. Ada major mode kana transmission iyo ang sexual contact dahil nagagamit nin proteksyon mantang nagkakaigwan ning sexual action ang nasambit ng numero mas dakula kung ikukumpara kanakalis na taon sa kaparihong peryodo. Uya ang pahayag ni Grace Guevara. Linawon ko lang na ang sabi kong data si Samuya lang ini kasi si actual ming na encounter digdi sa office. So sa kaso ta from January to May, end of May, uwang itang 76 na nai-record na nagdigdi sa to. Confirmed cases yan. And kadaklan sa inda mga lalaki. And ang major mode of transmission, sexual contact man girare, unprotected sexual activity. January to May, mga nagdidigdi sa mo, either na-detect na sinda sa ibang facility, may serbisyo na pwede ming maitaudigdi sa City Health,
or si mga na-detect niya na nagdigdi, nagpa-test, nag-reactive. So waralo na po yan, Yes. Artikan 76 mga ang pahayag bagong ni Grace Guevara. Sa bulan kan Enero asin na Mayo ngunya na taon na discover kan Naga City Hygiene Clinic na ang pinakahoben na positibo sa HIV sa laog kan siyudad Canaga sarong 18 anyos na estudyanteng lalaki asin ang pinakagurang 42 anyos. Iyan ngunya niya na taon na discover kan Naga City Hygiene Clinic. Uyan parte kan mga pahayag ni Grace Guevara. May 18 ang pinakaaki, ang pinakamatua, 80 years old. 42, Ang 40 plus. Oo. Ang edad po. Ang pinakaaki. Ang tigapot mo si age range. Ini po, digdi lang ni sa office. Ang pinakaaki ini po, 18. Tapos ang pinakamatua, 40 plus. Estudyante po. Parte kan mga pahayag ni Grace Guevara. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan na sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.